Batag Pulubi, tinulungan ng puting kapre. Pero bago tayo magsimula, maaari bang pasubscribe ng aking YouTube channel, Miss Syra's Story? Salamat! Sa isang mataong lungsod, kung saan ang mga ilaw ay hindi kailanman namamatay, at ang ingay ay tila walang katapusan, may isang batang lalaki na walang tahanan. Siya si Timo. Isang pulubing bata na araw-araw ay naglalakad sa kalsada, humihingi ng barya, at natutulog sa gilid ng daan. Wala siyang pamilya at wala ring matatawag na tahanan. Ngunit sa kabila ng kanyang kalagayan, may isang bagay na hindi nawawala sa kanya, ang kanyang kabutihan. Isang gabi, habang ang ulan ay bumubuhos ng malakas, naghahanap si Timo ng masisilungan. Napadpad siya sa isang lumang puno sa gilid ng abandonadong lote. Isang napakalaking puno na tila matagal nang nakatayo roon. Niyakap niya ang sarili at sumiksik sa ilalim nito. Kung pwede lang, sana may tutulong sa akin. Bulong niya. Biglang tumahimik ang paligid. Ang ulan ay tila humina. At mula sa itaas ng puno, may isang tinig na sumagot. Bakit ka umiiyak, bata? Nanlaki ang mga mata ni Timo. Dahan-dahan siyang tumingala. At doon niya nakita isang napakalaking nilalang na nakaupo sa sanga ng puno. Ngunit hindi ito tulad ng mga kwentong kinatatakutan. Ang nilalang ay maputi. At ang mga mata nito ay hindi nakakatakot, kundi tila malungkot. Isa itong kapre. Ngunit kakaiba. Hindi po ako umiiyak. Nanginginig na sagot ni Timo. Ngumiti ang kapre. Hindi mo kailangang matakot sa akin. Sa kabila ng takot, napansin ni Timo ang kakaiba. Hindi siya sinasaktan ng nilalang. Sa halip, tila gusto lamang siyang kausapin. Ako si Amaro, sabi ng kapre. At matagal na akong nag-iisa dito. Unti-unting nawala ang takot ni Timo. Ako po si Timo. Mula noon, gabi-gabi na silang nagkikita. Sa ilalim ng puno, nagkukwento si Timo tungkol sa kanyang buhay. Ang gutom, ang hirap, at ang pangarap niyang magkaroon ng pamilya. At si Amaro naman, nakikinig lamang. Isang gabi, nagtanong si Timo. Bakit po kayo maputi? Tahimik si Amaro. Dahil ako ay pinarusahan. Napatigil si Timo. Bakit po? Noon isa akong kapre na mapagmataas, sagot niya. Hindi ako tumutulong sa tao at ginamit ko ang aking kapangyarihan para manakot. Hanggang sa isang araw, isinumpa ako. Paano po kayo mawawala sa sumpa? Tumingin si Amaro kay Timo. Kapag natutunan kong magmahal at tumulong nang walang hinihinging kapalit. Tahimik si Timo. At sa sandaling iyon, naintindihan niya. Simula noon, hindi lamang si Amaro ang tumutulong kay Timo, kundi si Timo rin ang nagturo kay Amaro kung paano maging mabuti. Isang gabi, may isang matandang babae na nadapa malapit sa kanilang puno. Agad tumakbo si Timo para tulungan ito. At sa likod, ginamit ni Amaro ang kanyang kapangyarihan para pagalingin ang sugat. Ngunit hindi nagpapakita. Ngumiti ang matanda. Salamat iho, at sa kung sino mang tumulong sa iyo. Unti-unting nagbago si Amaro. Hindi na siya ang dating mapagmataas. Natuto siyang tumulong at magmahal. Hanggang sa isang gabi, lumiwanag ang buong paligid. Timo, napatingin ang bata. Si Amaro ay nagbabago. Ang kanyang puting anyo ay unti-unting naglalaho at napalitan ng isang anyong tao. Malaya na ako. Ngunit bago tuluyang mawala, lumuhod siya sa harap ni Timo. Salamat dahil tinuruan mo akong maging mabuti. Kinabukasan, nagising si Timo sa isang lugar na hindi niya kilala, isang bahay, isang pamilya. Ang matandang babaeng tinulungan niya ay kinuha siya at inampon. At sa tabi ng kanyang kama, may isang maliit na dahon mula sa punong pinanggalingan ni Amaro. Mula noon nagbago ang buhay ni Timo. Hindi na siya nag-iisa. May pamilya na siya,
may tahanan. At tuwing gabi, kapag tahimik ang paligid, may maririnig siyang mahinang tinig mula sa hangin. Salamat kaibigan, dahil minsan ang kabutihan ng isang bata ay kayang magbago ng isang sumpa.